210. Okay, magandang araw ng Panginoon. We are celebrating ang tawag ng salibutan ay Easter Sunday, but this is the day of resurrection ng ating Panginoon na ayon doon sa kanilang kasaysayan na sinulat. But some people are called Easter Sunday, and ang dami pong mga bagay-bagay na ginagawa ang tao in which taliwas na taliwas po sa katotohanan ng salita ng Panginoon, lalo na po sa kanyang mga salita. Easter Sunday, di sinasabi na sa araw na ito ng linggo, ng madaling araw kanina, kung babalik tayo sa oras ng Israel noong unang panahon, madaling araw, ano po. At yun ang tanda ng isang bagong pagsinag ng araw sa isang bagong buhay. Yun po ang ibig sabihin ng the resurrection, isang pagsilang ng isang bagong buhay para sa sanlibutan at para sa lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo. Nakakalungkot nga lang po, pinalitan nito ng mga tradisyon na kakaiba sa mga nasusulat at sa mga inugali po ng mga naunang mga Kristiyano. Some people are using eggs, which is the sign of fertility, at ang iba naman ay meron na pong Easter eggs na nasa basket, tapos meron pa pong rabbit. No? So, yung pong dalawang yon ay secular na paniniwala. Rabbit means sex, egg means fertility. So, hindi po ganon ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. So, sa araw pong ito, sa araw po ng pagkabuhay na sinasabi ng marami, at marami pong mga Kristiyano ang gumawa ng isang services na tinatawag nilang salubong. But still, in all of this, hindi pa po ito ang ating inihintay. Marami pa pong mga sequence of events ang mangyayari sa sanlibutan bago po darating ang ating Panginoon. At yun po ang ating inihintay, yung panahon na yun na pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. So, continue to pray at tulad nga po ng nasasabi namin sa inyo, the world is now in a situation papalapit yung mga pinaplano ng tao. Ano po? Pinaplano ng tao. Hindi po pinaplano ng Diyos. Pinaplano ng tao upang gawin yung gusto nilang gawin sa sanlibutan. And yet, after all of this, nagawa ng tao, God will move. Paging sa ating bansa. At siyempre, kapag po merong mga bagay na nakakalungkot, kahit sabihin po natin na mayroong mga ginawang mga masasamang bagay sa atin yung mga tao, but when we heard death sa kanila, nalulungkot din tayo at nangihinayang. Sana sabi natin, binigyan nila ng pagkakataon ng Panginoon na mangusap sa kanila at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas bago man lamang umabot sa kamatayan ng bawat buhay ng tao. Sapagkat tayo pong lahat ay haharap dyan. At mayroong mga tao na hindi na po dadatnan ng kamatayan pagdating ng ating Jesucristo. Pero mayroong mga tao pa rin sa panahon ng ating Panginoon, doon pa lang dadapo sa kanila ang kamatayan physical. So tayo po na naghihintay sa Kanya, anuman po ang mangyari, tayo po ay nakahanda. At ang ating pag-aaralan ay ating pong ipinamumuhay sa araw-araw. Amen. So let's all pray. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa araw na ito. Pinaalala ka ng sanlibutan, Panginoon. Iba-iba ang mga selebrasyon na ginagawa. Minsan pinag-celebrate ang iyong kaarawan na sinasabing araw ng iyong kaarawan. Minsan kung ano-ano mga selebrasyon ang ginagawa. But meron pong isang bagay na yung pinagkatabilin sa amin ng aming Panginoon Kristo. Ang pagkikipag-isa sa tinatawag nila na Holy Communion
but they call it in the Bible as the Last Supper. The communion, that was say, the gathering of the saints as a one body. Sila po ay nagpipira-piraso ng tinapay at umiinom ng katas ng ubas na siyang sinasabing wine. Ito'y ginagawa nila sapagkat ito'y pinagtagubilin mo sa iyong mga anak sa iglesia. Na sa tuwing inaalala ka namin, gawin namin ang mga bagay nito, ang pagpipira-piraso ng tinapay, tanda ng iyong katawan, at pag-inom ng katas ng ubas na siyang sinasabing alak o wine na siyang sinasabi mong dugo. Ito ang sinabi mong ibinahubilin mo sa amin, gawin ninyo ito sa tuwing alalahanin ninyo ako, ang sabi ng Panginoon sa Kristo. Kaya po, salamat po Panginoon, sapagat ang mga anak ay nilalagay mo sa isang tamang kalalagyan ng pananampalataya, paniniwala at pananaw sa buhay Kristiyano. Kaya po sa mga oras na ito, muli, salamat po sa iyong mga salita na aming pag-aaralan. Hayaan mo po ito ay tumimo ng malalim sa aming mga puso at matanim ng malalim sa aming espiritu upang ito ay maging gabay namin, Panginoon, sa araw-araw ng aming pamumuhay. Salamat po, Amang Diyos, sa kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Hayaan mo po ang iyong banal na espiritu. We ask the Holy Spirit, Father God, to guide us and teach us and illumine our mind and enlighten our heart, O God, sa mga salita na aming pag-aaralan ngayon. Salamat po, Ama, sa iyong gagawin. Salamat po sa iyong pagantabay. So, tulad ng iyong pinangako sa aming Panginoon Kristo, kung kami nagkakatipon, Panginoon, sa iyong pangalan, nandun ka sa aming kalagitnaan. Though some people are from different places and different countries and different continents, and yet, Lord, kapag kami sumasamba, kami lahat ay nasa harapan mo sa iyong trono. Kaya po, salamat po, Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig na iyong bibigay sa amin at padadama sa amin sa araw na ito. Pagpalain mo po lahat ng mga nakikinig, nanunood sa mga oras na ito at manunood pa at makikinig pa sa mga sumusunod pang mga araw, ang iyong pagpapala, ang pag-ibig, ang siyang patuloy na kumilos. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Sa iyo po namin binibigay lahat ng karangalan, kapurihan, at kasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. So, ating bubuksan ang ating mga Biblia sa Pilipos. Ano po? Yun po ang ating pinaka-main text ngayon. Saan na ba yung aking Pilipos? Ba't nawala siya? Ang alam ko, naka-mark ako. Ba't na siya nawala? Pilipos 3. Okay. Pilipos 3, 10 hanggang 11. Ito po ay isa sa mga sulat po ni San Pablo sa mga Kristiyano sa Pilipos. So marami po siyang sinulatan na mga iglesia sa iba-ibang dako. Ano po? Yung pong iglesia, ang ibig sabihin ay mga tinawag, called out. Ano po? Mga called out. Mga tinawag ng Panginoon upang lumabas sa panuntunan po ng salibutan. Kaya yun po ang tawag doon ay ang Ecclesiastes o Ecclesia, the called out. Okay. Dito po nakasulat sa sinabi po ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Tulad nga po nung nasabi ko sa iyo sa mga nangarang araw, si Pablo po ang pinakamaraming epistles sa New Testament. Okay. Ang sabi po dito ni San Pablo, Pilipos 3, 10 hanggang 11, siya nangangalimti yung ilong ko. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubos ang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa kanyang kamatayan o sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya, matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Ano po? So, tingnan po ninyo yung pananalita ni San Pablo. Kung minsan, tayo sa kasalukuyan, masyadong mayabang, kung minsan, mataas ang ating noo sa ating pananampalataya. And yet, tanong na po ba natin sa ating sarili yung hangaring ito ni San Pablo bilang
isang lingkod ng Panginoon, bilang isang mananampalataya, bilang isang anak ng Diyos, bilang isang apostol. O sabihin na natin na tayo po ay pangkaraniwang Kristiyano. Mali po tayo doon na sabihin natin tayo pangkaraniwang Kristiyano. Wala pong pangkaraniwang Kristiyano. Tandaan po natin yan. Lahat po tayo ay special sa Panginoon. So, doon po sa Ingles, ay babasahin ko po ang ganito, sinabi ni San Pablo. All I want, sabi niya, all I want is to know Christ. Ano? All I want is to know Christ. Yung uba yung ating ninanasahap sa buhay. Amen. And to experience the power of His resurrection. Ano po, ayan, papaliwanag po natin mamaya, papaliwanag ng Panginoon sa atin itong, and to experience the power of His resurrection, to share in His suffering, and become like Him in His death, in the hope that I myself will be raised from the dead. Ano po? From death to life. Sabi po ni San Pablo dito sa Ingles. So, napakadakila po ang mga panalilang ito. No, lahat naman sila, ano po, si St. John the Beloved, maging si St. Peter, si James, maging yung ibang mga alagad, ano po. Baka po sila ay sumusulat ng mga epistles, talaga pong isa lang po ang kanilang itinuturo at tinutukoy na tayo po ay mamuhay ayon sa buhay ng ating Jesucristo. And yet, sa panahon ngayon, kumusta na po tayo? Ano po? Kumusta na po kaya ang ating pananampalataya? Ano ba ang hangarin natin ngayon? Ano ba ang hangarin natin ngayon? Ang yumaman, sumikat, makapag-asawa, makapag-business upang lalong guminahawa ang buhay? Ano po ba ang pangarap natin ngayon? Nasa sanlibutan pa rin? Sana ang tanging hangarin natin ay katulad ng hangarin ni San Pablo. Ano po? Hindi nakapaukol sa sanlibutan ito, kundi nakapaukol sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sana po ganun na ang ating pananaw bilang mga anak ng Diyos. Magbibigay lang po ako ng kaunting background, ano po, na sa kaalaman ko sa pagbabasa, sa pag-aaral, ano po, patungkol kay San Pablo. By the way po, ang titulo po ng ating pinag-aaralan, palagi po kasi itong nakakalimutan, death, ang sabi po dito, death is the only way to resurrection. Wow, sabi niyo siguro, ano po, death is the only way to resurrection. Mamaya po maunawaan natin itong mabuti. Why? Na ganun ang ibinigay na titulo sa ating aral ngayon. Si San Pablo ay isang pariseo. Tandaan po ninyo, sila po ay kabilang sa mga tinitingala, iginagalang ng mga tao sa Israel noong unang panahon. Sila po ay mga leader sa spiritual. Kasama po ng mga eskriba, yung mga scribes ay mga dalubhasa po talaga yan sa mga kautusan, mga pariseo at mga saduseo. Ano po? So, yung po mga pariseo na kinabibilangan po ni San Pablo ay naniniwala po sa muling pagkabuhay, na ang lahat ng namatay na sumasampalataya sa Diyos ay mga bubuhay muli. At yung mga namuhay sa sanlibutan ay mabubuhay din uli, ngunit sila ay ahantong doon sa walang hanggang kaparusahan. So, ganun po ang paniniwala ng mga pariseo, Pharisee, sabi nga po, nagbibiruan kami nung kami po nag-aaral sa seminary. Kaya pala sabi niya, ang mga Pharisee ay
malayo yung nakikita nila. Ano po? Far you see. They believe in the resurrection. Yung naman po mga Sadducees, ano po, ay hindi po naniniwala sa muling pagkabuhay. Ano? So, kaya nga po ang tawag sa kanila, Sadducee. Ganun. Yun po mga biruan namin nung kami nag-aaral tungkol sa mga Pariseo at saka mga Sadduseo. Ang mga Sadduseo nga po ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Si San Pablo, na isang Pariseo, na nung una ay hindi naniniwala sa ating Panginoon-Kristo. Ang kanyang mga kasamahan ay isa sa mga palaging sunod ng sunod sa ating Panginoon sa kanyang bawat pangangaral at palagi po siyang china-challenge, tinatanong ng mga mabibigat na mga katanungan na pawang nasasagot po ng ating Panginoon sa kanila. Mahigpit na inusig ni San Pablo ang iglesia nung hindi pa po siya tinawag bilang isang apostol. Kung babasahin po ninyo ang Book of Acts, makikita po ninyo ang kasaysayan kung paano tinawag si San Pablo ng Panginoon. So, mahigpit niyang pinag-uusig ang iglesia kahit saan man, kahit po sa ibang lugar pa. Ano po? Siya rin po ang nagbantay sa mga balabal ng mga tao na bumato kay Esteban. Saint Stephen sa English po. Isa po siya sa mga humawak, nagbantay ng kanilang mga balabal habang binabato si Esteban. Ganun katindi po si San Pablo nung hindi pa po siya apostol. Siya ay isa pa rin Pariseo noon. So, binato nila si Esteban hanggang mamatay. At kung mababasa po ninyo sa ibang mga sulat ni San Pablo, ay kanyang binanggit sa kanyang sarili nang siya'y maging Kristiyano na at maging apostol na. Ang sabi niya, ako ang pinakapuno sa lahat ng makasalanan. I am the chief of all sinners. Why? Dahil nga po, pinag-uusig niya ang iglesia. At nang siya po'y papunta na sa Syria, pang tao ngayon yung lugar na yan, yung pong Damascus, papunta na siya sa Damascus upang usigin pa rin ang iglesia. Hanggang sa po ay hinarang ng isang anghel. Nagliwanag, nagulat ang kabayo, nahulog si San Pablo, at nabulag dahil sa sobrang liwanag na kanyang nakita. Yun ang pasimula ng pagkatawag sa kanya. Isang bagay lang po ang sumisimbolo na nito sa ating buhay. Unless God blind us on the things of the world, we cannot see Christ. Sana po naunawaan nyo yan. Isa po simpleng bagay na ginagawa namin nung kabataan namin. Tina-challenge namin ng bawat isa. Nung mga teenager pa po kami. Sino yung pinakamakatagal na makakatitig sa araw? Delikado po kasi yun, pwede kang mabulag. Pero dahil sa mga kabataan, alam naman po natin kung ano yung ugali ng kabataan. So, we challenge each other na sino yung tatagal na nakatingin sa araw? Siyempre, wala pong makakatagal ng kahit ilang segundo. Pag alis ng mata mo doon sa araw, sa sobrang liwanag, wala kang makikitang anumang bagay sa iyong paligid. Wala kang makikita, but talagang temporarily mabubulag ka. Parang ganun ang nangyari kay San Pablo. Temporarily talagang natakpan ng parang kaliskis daw yung kanyang mga mata dahil sa sobrang liwanag na yon. God has to do that upang mawala na yung kanyang paningin sa sanlibutan, maging sa kanyang pagiging Pariseo. Kung babasahin po ninyo ang aklat, mga sulat ni San Pablo, ang sabi nga po niya, yung mga bagay na ipinagmamalaki ko, yung mga nakaraan na buhay ko, bilang isang Pariseo,
ang lahat ng yon ay inaari kong kalugihan. Sipin po ninyo yan, ha? Inaari kong kalugihan dahil hindi niya kagad kinilala ang ating Panginoon Kristo, bagkus inusig pa niya ito. Kaya nga po nang harapin siya ng anghel na sinugo ng ating Panginoon, ano po ang sabi ng tinig sa kanya? Pablo, Pablo, bakit mo ako inuusig? Ang sabi ng boses ng Panginoon. At habang inuuntog mo ang iyong ulo sa matulis na bagay, lalo kang nasasaktan. Yun ang sinabi ng Panginoon sa kanya nang siya'y tawagin. At mula sa araw na yon, dinala siya sa isang mananampalataya rin, ipinanalangin at natanggal yung mga parang kaliskis sa kanyang mga mata at muli siyang napakita. Yun po ang pasimula ng kanyang pagkilala sa Panginoon. Sana po, huwag nang umabot na bulagin pa tayo ng Panginoon para lang natin siya kilalanin. Ano po? Marami pong mga kasaysayan ang alam ko na kinailangan pa silang hampasin ng Panginoon bago sila kumilala sa Panginoon at maglingkod sa Panginoon. Sana po huwag na nating hintayin na dumating pa yung bagay na yun sa atin. Habang buong buo pa yung ating katawan, buong buo pa yung ating pananalita, buong buo pa ang ating paningin, ay ipaglingkod natin ang buong katauhan natin sa Panginoon. Ano po? Sabi to dito, si San Pablo ay tinawag upang maging apostol sa mga hentil. Sino po yung mga hentil? Tayo. Ano po? Tayo po ang mga hentil. Kapag ka po hindi ka Hudyo, ang ibig sabihin yan, ikaw ay isang hentil. Ano po? At Gentiles. Heathen sa ibang salita. So, yun po ang naging ministry niya. Kaya po, kung mapapansin po ninyo, ang lahat ng kanyang mga sulat ay halos ang kanyang mga sinulat, lalo na nung nandun na siya sa kulungan sa Roma, lahat ng kanyang sinulatan ay pawang mga iglesia ng mga hentil. Ano po? Kung inyong mapapansin yun. So, siya'y tinawag upang ipangaral ang salita ng Diyos sa mga hentil. At yun po yung makikita natin, yung pasimula noon, doon sa Book of Acts. Kayo na po ang magbasa ng Book of Acts. Ano po? Yung Book of Acts, yun po ang mga gawa ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng mga apostol. Ano po? Si San Pablo ang siyang pinakahuling apostol. Hindi siya kasama sa unang 12 apostol. Ano po? Hindi po siya kasama. Actually, nung mamatay si Judas, dahil sa kanyang pagtataksil sa Panginoon, pinalitan po siya ng mga puno sa iglesia noon. At ang napili atay ay si Matayas. Ngunit si Matayas ay hindi po parang kasi ang nangyari, palabunutan lang ang nangyari. Ano? Siyempre kapag palabunutan yan, hindi po yan talaga eksaktong galing sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, kapag siya po'y pumili, siya mismo ang pipili. At yun po ang ginawa niya kay San Pablo. Kaya napabilang po siya sa mga apostol. Actually, hindi naman po limited yung mga apostol doon sa 12, no? Meron pa rin mga ngayon na tinatawag na it seems dahil sabi nila, hindi naman talaga sila totally apostol, kundi mga isinugo. Ang tawag doon, mga isinugo upang ipangaral ang salita ng Panginoon. Okay. Isang dating pariseo, tagausig sa iglesia, ngunit nang tinawag at binago ni Jesucristo, mas marami siyang mga naisulat na mga epistles from the book of Romans hanggang sa sulat niya kay Philemon.
Isipin po ninyo, kung babasahin mo, sanay po kayo sa Biblia, sa New Testament, makikita ninyo, napakarami ng mga yan. Okay? So, babasahin po natin ang ating ang ating pinaka main text ay yung binasa natin kanina. Ano po? Babasahin natin uli, bago natin basahin yung sulat po ni San Pablo kay Timoteo naman. Ano po? Doon po tayo talaga magko-concentrate dahil po yung sinabing ito ni San Pablo sa Filipos 3:11, 10 hanggang 11 ay halos ipinaliwanag dito sa ikalawa Timoteo 2:11 hanggang 12. Pababaan natin basahin pa natin uli yung ating main text. Upang maunawaan po natin yung susunod na babasahin natin at pag-aaralan. Ang sabi ni San Pablo sa Filipos 3, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Tingnan po ninyo, lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguling. Ito po kung minsan, titigil ako dito, kung minsan hindi natin nauunawaan yun upang, ano ba yung sinabi ni San Pablo na ito na maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguling? The resurrection life of Jesus, hindi lamang po ito tumutukoy sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Hindi po yun ang basta na lang na tinutukoy. The resurrection life of Christ means victory over sin and death. Yun po ang ibig sabihin ng resurrection life ni Jesus. Victory over death and sin in the world. Kaya nga po yung titulo ng ang ating pinag-aaralan ay Death is the only way to resurrection. Pagpapauna ko na pong sasabihin ito, hindi po tayo pwedeng masama sa first resurrection na sinasabi ng banal na kasulatan sa Revelation unless we experience death. Physical man yan na naglilingkod sa Panginoon o spiritual yan sa ating buhay. Hindi po natin pwedeng maranasan ang resurrection life ni Jesus na nagtagumpay sa kamatayan at sa sanlibutan. Yun po ang ibig sabihin ng resurrection. Hindi yung basta na lang siya nabuhay na maguling. No. Masyado pong malayo ang pagkaalam natin noon. Akala natin basta ganun na lang. Ang hindi natin nakikita na ang kanyang muling pagkabuhay ay tanda ng tagumpay sa kamatayan at sa kasalanan. Kaya yun po ang sinasabi ni San Pablo na maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Iyon ang isa sa mga desire niya. Ang tanong ngayon, is it our desire ngayon that we could experience the life resurrection of Jesus na ang ibig sabihin ay victory over death and sin? Akala natin basta na lang ganun. Hindi natin nakikita yung malalim na kadahilanan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Pero hindi nangyari ang kanyang muling pagkabuhay kung hindi niya dinanas ang kamatayan ng kanyang katawan bilang handog sa Diyos na haing buhay. Sapagkat doon po sa Hebreo, sinasabi ng ating Panginoon Kristo, hindi mo kinalugdan ang mga hahin at mga handog. Noong unang panahon na ginagawa, sa panahon ni Moses, hindi mo kinalugdan ng lahat ng yon. Ang sabi ng Book of Hebrew, kaya't narito ako. Sabi ng Panginoon Kristo, kaya't narito ako.
So, siya na ang naging kordero ng Diyos na mag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. Kailangan po natin itong maunawaan. Hindi sa malalim na pagkaunawa, kundi doon sa maunawaan natin hanggang sa ating itong ipamuhay. Kahit na ba anong lalim ng pinag-aralan mo kahit binasa mo pa yung lahat ng banal na kasulatan na yan kahit mula pong Genesis hanggang Revelation, binasa mo na yung Biblia, nagbasa ka ng iba-ibang mga theology books, walang kwenta. Alam mo niyo bakit? Anong sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, sa mga Hudyo, na sunod sa Kanya? Pinagsabihan sila. Makikita po ninyo yan sa Gospel. Sinasaliksik ninyo ang buong kasulatan, ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Sa akala ninyo'y doon nyo matatagpuan ang kaligtasan. Ang lahat ng yan ay tumutukoy sa akin. Lahat ng mga kasulatan na yan from Genesis hanggang doon sa Malakay, ang tinutukoy ang ating Jesucristo. Kahit ubusin mo pa ang panahon ng kakabasa ng mga theology book na yan, ng buong Biblia na yan, walang halaga yung mga yan. Kung yung mismong sinasabi ng banal na kasulatan na siyang kaligtasan ay ang ating Jesucristo, ay hindi mo ipinamumuhay ang kanyang muling pagkabuhay, wala rin. Wala rin. Kasi ang minsan yabang natin no? Master, Theology, PhD, ganyan. Ang tanong sa iyo, ang tanong sa atin, ako ba ang nabubuhay sa iyo? Sabi ng Panginoon. Ako ba ang nabubuhay sa iyo? Ano pa yung kasunod? At matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan. Napako ba si San Pablo sa krus katulad ni Jesucristo? Hindi. Si San Pedro nga, hindi napako katulad ni Jesucristo ng Panginoon. Sapagkat ang sabi ng San Pedro nung siya ipapako na sa krus, huwag ninyo akong ipako na katulad ng aking Panginoon sapagkat hindi ako karapat-dapat nang mamatay ng katulad niya ang kamatayan. Kaya ang ginawa sa kanya, binaligtad yung krus. Yung kanyang paa nasa itaas, ang kanyang ulo ang nasa ibaba. That sign of the cross na pabaligtad ay isang bagay na tumutuloy pa rin sa atin ngayon. We are not worth it. And yet, ginawa ng Panginoon na tayo maging karapat-dapat. Kaya nga sabi ni San Pablo, matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan. Yung bang kamatayan sa krus ang tinutukoy ni San Pablo? Maybe. But I think it is not exactly na ganon. Doon sa nadarama ko, hindi ganon. Ang tinutukoy ni San Pablo ay yung kamatayan ng kanyang sarili, physical, at ang kamatayan ng kanyang sarili sa sanlibutan. Yun ang dapat nating nasahin. Maaaring tayo ay mabubuhay pa rin hanggang sa pagdating ng ating Panginoon Kristo, o maaaring tayo po'y mamatay dahil sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Ang mahalaga, naranasan natin kung ano ang tunay na kahulugan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga sabi ni San Pablo, sa pag-asang akong may muling bubuhayin. Sipin po ninyo, isang apostol na tinawag na personal ng Panginoong Jesucristo. Nandun pa rin ang kanyang hangarin na lubusang makilala ang Panginoon. Kaya po si San Pablo hindi naman namatay sa krus. Pinugutan po siya ng ulo sa Roma.
But he suffered for Christ. He suffered for Christ. So, babasahin na po natin yung sinasabi kanina. Kung saan si San Pablo ay sumulat kay Timoteo. Ito po yung isa sa ating babasahin. Ikalawa Timoteo 2:11 hanggang 12. Tingnan po ninyo ang sinabi ni San Pablo kay Timoteo. Actually po si San Pablo ay isa sa mga disipulo po ni San Pablo. Si Timoteo ay hindi. Si Timoteo ay isa sa mga disipulo ni San Pablo. Disipulo ibig sabihin po mga estudyante. Kumbaga sa salita ngayon ay protege. Ano po? Parang si Elijah, yung kapalit niya, yung protege niya, si Elisha. Ganun po. So isa si Timoteo sa mga protege ni San Pablo. At ito ang sinabi niya doon sa ikalawa Timoteo, yung sulat niya, ikalawang sulat niya kay Timoteo, 2:11. Kapag tayo'y namatay, tingnan po ninyo, kapag tayo'y namatay, nakalakip ni Hesus Kristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Hanggang doon lang po ako doon sa 12. Hanggang A lang po siya. Isang bagay ito na napaka-tindi talaga kung titingnan natin. Itingnan mo ito na parang napaka-simpleng talata, ano? Parang napaka-simpleng talata. And yet, napakalalim ng hinihingi nito sa ating buhay. Ang sabi po sa English, if we have died with Him, we shall also live with Him. If we continue to endure, we shall also rule with Him. Kinakanta po natin ito dati. No? Kung ito'y natatandaan ng marami sa inyo. If we die with Him, we will also reign with Him. If we endure, we shall also rule with Him. Pwede po yung tono nun. Ano? Tapos tuloy-tuloy na po yun sa mga ibang mga mga lyrics. Ang sulat na ito ay isang pundasyon. Tandaan po natin. Ang sulat na ito ni San Pablo kay Timoteo ay isang pundasyong Kristiyano. We know that the foundation of the church is Christ. Amen. And the foundation of our faith is Christ also. Amen. So ang sulat na ito ay sumusuporta sa pundasyon na yan. Ang sabi, ang sulat na ito ay isang pundasyong Kristiyano, nangangako ng isang pakikipag-isang espiritual kay Hesus Kristo. Spiritual unity with Christ. Yun po ang gustong idiin ng sulat na yan ni San Pablo kay Timoteo. Na ang ibig sabihin ay ang kamatayan sa kasalanan at pamumuhay na makasarili at makamundo, tayo po ay inialis na doon dahil sa ating pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Po, ulitin ko, na ang ibig sabihin ay ang kamatayan sa kasalanan at pamumuhay na makasarili at makamundo. Ang mga namuhay na katulad ng kamatayan ni Kristo, self-denial and death to self. Sipin po ninyo, self-denial na nga, death to self pa rin. Yun po ang hinihingi ng ating binasa na ito. Na kung tayo'y namatay na, nakalakip ni Kristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Unless we die
sa ating mga sariling ito, sa makamundong buhay na ito, we cannot na mapapasama sa resurrection of the dead pagdating ng ating Panginoon Kristo. Ito ay nagbibigay ng isang kapangyarihan na mamuhay para sa walang hanggan kahit sa kabila ng kamatayan physical. Yun po ang dinidiin nito na kapag tayo'y namatay na, nakakalakip ni si Kristo na walang salang mabubuhay kasama niya tayo. Ito'y nagbibigay ng kapangyarihan. Kapangyarihan na mamuhay para sa walang hanggan. Kung alam natin kung anong ibig sabihin ng resurrection na ito, na inaalala ngayon ng mga tao, kung alam natin ang kahulugan ng resurrection na yan, tayo ay mamumuhay para sa walang hanggan. Kahit sa kabila ng kamatayang physical. Kung alam natin kung ang kahulugan ng resurrection life of Jesus na yan. Ang aspeto ng ganitong paniniwala ay ang mga sumusunod. Yung pong aspeto, tinignan ko po sa Tagalog kung ano yung aspect. Parehas din pala, aspeto pa rin. Pananaw, ganon. Pagkilala, ganyan. Kasi aspeto, wala namang piniliwanag kung ano yung aspeto sa Tagalog. Basta ang binigay lang ng mga halimbawa ay pananaw, paniniwala, ganon. Paninindigan. Ang dami pong pakahulugan eh. So, ito po, ilan ba ito? Dito lang po tayo talaga magko-concentrate. Ano po? Ilan ba itong lahat nitong aspeto na to? 1, 2, 3, 4. Ayun. Una, ang aspeto ng 2 Timothy 11:2. 2 Timothy chapter 2 verse 11 to 12, ito po 'yan. Pakikipag-isang spiritual. Siyempre, kanino pa? Di sa ating Panginoon Kristo at sa Diyos Ama. Tulad ng nasusulat sa Roma 6. Basahin po natin, para kompleto po tayo ng binabasa. Dito po yung mga supporting verses niya na pagkikipag-isang spiritual tulad ng nasusulat sa Roma 6:5 hanggang 11. Medyo haba-haba po siya, pero babasahin pa rin natin. Sabi po dito, chapter 6 verse 5 to 11, sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan, tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao, yung dati nating pagkatao, ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Hello? Iyon po ang kadahilan ng kamatayan ng ating Panginoon. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay pinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Amen. That is the purpose of His death and resurrection. Verse 7, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ito, nagbibiroon kami ng mga kabataan namin, ay ng mga kaklase namin sa Bible school na yun. What is the best illustration na ito'y totoo? Yung sinabi ni San Pablo. Ano yan? Basahin natin. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Sabi nga po punta tayo sa Puninaria.
kung saan meron nakaburol. Lalaki, mas maganda. Tapos magdala tayo ng mga alak. Dati siyang naglalasing. Magdala tayo ng maraming pagkain. Ano? Magdala tayo ng maraming regalo. At ibigay natin doon sa patay. Siyempre, tawanan kami. Paano tatanggapin ng taong yun yung mga alak na yan? Paano tatanggapin ng patay na tao na yan yung mga pagkain na masasarap, yung mga regalong dala natin? Patay na yan eh. And that is exactly what it means sa sinasabing ito ni San Pablo kay Timoteo. Ang isang taong patay na sa sanlibutan ay hindi nagnanasa ng mga bagay na makasanlibutan. Wow. Malalim bang masyado? Talaga ikaw hindi. Sige, Tagalog naman po yung pinag-uusapan natin eh. Mahirap lang magkapampangan dahil marami po tayong mga Tagalog na nakikinig at nanonood. Sa verse 8, ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Yes. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Amen. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Titigil lang po ako sandali dito. Ganun ba ang buhay natin ngayon? Ganun ba ang buhay natin ngayon? Hope and pray. Hope and pray and do. Kasi, nangangarap tayo eh. Hopefully, ganun. Don't hope kung hindi mo kayang gawin. But we can. Sa tulong ng ating Pasko Kristo, makakaya natin. Sapagat siya po ang tumutulong sa atin. Yes, Lord. Thank you. Nang siya'y namatay siyang minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. If we really die sa mga bagay ng sanlibutan ito, ninanasa ng ating mga sarili sa buhay na ito, then our life is for God already. Not for anyone, not for anything, but for God. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan. Datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Wow. Masarap, di ba? Oh, taste and see, sabi nga po that the Lord is good. This is one of the aspect of the resurrection. Ikalawa, Galatia 2. Mga supporting verses po ito doon sa ating binabasa doon sa sulat ni San Pablo kay Timoteo. Galatia 2, ang sabi po niya dito. Chapter 2, Galatians, verse 18 to 20. Sabi po dito, am I right? Yung pong tinitingnan ko, kasi po baka magkamali ko. Pero ito, kung babalikan ko pa ang tinalikuran ko na, sabi ni San Pablo, kung babalikan ko pa ang tinalikuran ko na, hindi lang po yung kanyang pagiging pariseo, kundi yung kanyang kasalanan na ginagawa during siya po'y pariseo. Meron po sikreto si San Pablo. Kung babasahin po ninyo yung kanyang mga sulat sa ibang mga epistles niya, medyo mag-iisip kayo eh. Ano po? Sabi niya, yung gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Yung ayaw kong gawin, yun ang aking nagagawa. 3 beses siyang nanalangin, Panginoon, nalisin mo yung tinik na ito sa aking laman. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa kanya,
Hindi. Sapat na ang aking biyaya sa iyong kahinaan. Sapagat kung kailan ka mahina, doon ka nagiging malakas. Hindi po yung mahina tayo, yung pong kalakasan natin. No! Yung kahinaan natin yun ay siyang nagpapakita ng kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Pagkristo, that those weaknesses will be overcome by His life. By His resurrection life. Kaya huwag po ninyong i-excuse, siguro si San Pablo, ganun. No. Huwag po nating i-misinterpret yun. Kaya sabi niya, kung babalikan ko pa ang tinakalikuran ko na, ako na rin ang nagpapatunay na ako'y lumalabag sa kautusan. Verse 19, ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan na rin ng kautusan upang mabuhay para sa Diyos. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Saan na po ako? Kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ayun ang tanong ngayon sa atin ngayon. Buhay na buhay ka. Ginagawa mo yung gusto mong gawin. But the question here is really Christ living in you? Ganun po ang katanungan ngayon sa maraming mga tao sa loob ng iglesia. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Are we offering ourselves for the salvation of our family? Other people? Katulad ng ginawa ng ating Pagkristo para sa atin. Katulad ng sinasabi ni San Pablo. I am no longer live, but Christ living in me. Yun po ang unang respeto ng ikalawa Timoteo 2:11. Ang susunod, ikalawa pa lang. Ikalawa, araw-araw na pagsuko ng ating sarili sa Diyos. Hello? Araw-araw na pagsuko ng ating sarili sa Diyos. Surrendering our life daily in God. Ang mamatay na kasama ni Kristo ay hindi lamang tumutukoy sa physical na kamatayan, kundi ang pang-araw-araw na pagtatalaga ng ating sarili, napasanin natin ang ating krus. Hello? Hello din sa akin. Amen. At pagtagumpayan ang makalamang pagnanasa. Our old selfish desire. Kailangan natin yung pagtagumpayan. Yan po ang ikalawang aspeto ng ating pinag-aaralan nito. Ikatlo, pag-asa sa muling pagkabuhay. Pag-asa sa muling pagkabuhay. Kasi po, kaya minsan, binabalik-balikan po natin yung sulat ni San Pablo doon kanina sa binabasa natin sa Timoteo. Kailangan kasi kung minsan binabalikan ko para maunawaan natin kung saan ba tayo pumupunta at saan tayo galing. Sabi doon, kapag tayo namatay na, nakalakip ni Jesucristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. So yung ating pangatlo, pag-asa sa muling pagkabuhay. Kung paano si Kristo ay bumangon mula sa mga patay, sila na kinakikitaan ng katulad ng kanyang kamatayan, kinakikitaan ng kanyang kamatayan. Inuulit-ulit ko po ito at inuulit-ulit ito ng ating Panginoon
na kinakikitaan ng kamatayan ng ating Panginoon. Ano po ba yon? Kamatayan sa sarili, kamatayan sa sanlibutan. Death to self, death to the world. Death to self, death to the world. Death to the world. Kung paano si Kristo ay bumangon mula sa mga patay, sila na kinakikitaan ng katulad ng kanyang kamatayan, ay makakamit natin ang muling pagkabuhay na may pangakong buhay na walang hanggan. Eternal life. Kasi po kailangan eh. Nagnanasa tayo ng resurrection life ni Jesus even today. Paulit-ulit po nating binabanggit ito, the resurrection life of Jesus is victory over sin and death. Kung hanggang ngayon ninanasa natin ito, ang tanong sa inyo, ang tanong sa atin ng Panginoon, namatay na ba tayong kasama ni Kristo sa krus? Katulad na sinasabi ni San Pablo. Yun ang tanong. Yan ang tanong eh. At tayo lang po ang makakasagot niyan. At hindi natin pwedeng hilingin yung mga sagot natin sa Panginoon. Alam niya kung ano ang talagang buhay natin. Ang pangapat, ang mapagkakatiwalaang salita. By the way, babalik po ako dun sa kanina, doon sa 3. Alam po ninyo, ang problema ngayon sa maraming mga tao, hindi po ako nagiging prejudice dito, malayo po ako dun sa ugaling yun, ng tagahatol sa iba. No, I am not. Ang nagiging problema ngayon, alam po natin, marami ang naghahanap. They are seeking the truth through dead people and dead church. Oh, meron ba? Yes, napakarami po. Napakarami. Naghahanap ka ng tunay na buhay sa gitna ng mga taong patay. We cannot find life sa mga taong patay, lalo na sa kanilang patay na spiritual. Even religions. You cannot rely on religions. Yes, they teach Christ, they teach God, and yet, ang tanong, idinidiin ba nila ang resurrection life ni Jesus na dapat nating ipamuhay sa araw-araw? Sabi nga po, maraming mga pastor, mga ministro, ayaw nga ipangaral yung, if any man will come after me, let him deny himself, carry his cross daily, and follow me. Ayaw nilang ipangaral yun. Bakit? Baka mawala yung congregation. Mawala yung mga tithes, mawala yung mga love offering. Pero ang tunay na lingkod ng Panginoon, kahit sino pa ang mawala sa Kanya, He will preach the truth. Amen. Kahit sarili pang pamilya niya, mawala sa Kanya, ipangangaral at ipangangaral niya ang katotohanan. Anong halaga? Nasa iyo ang lahat ng mga tao, pinapalakpakan ka, ini-encore ka. Naalala ko po, bigla pong pumasok sa aking kaisipan dito. Malapit na po ang magtapos dito. Ilang ano lang, ito na lang. Isa na lang talata from the Revelation. Naalala ko po yung isang protege ng isang maestro na tumugtog po siya ng violin sa harapan ng maraming mga tao. Hindi po basta mga tao, kundi talagang mayayaman na mga tao at mga sikat na tao. Tumugtog po siya ng violin. Parang kilala ko ito eh. Sabi ko yung kung sino itong tinutukoy na ito eh. Tumugtog siya ng violin. Napakaganda. Talagang hindi ka mapapaluha. Pag hindi ka napaluha doon sa kanyang pagtugtog, ewan ko lang kung ano yung klaseng emotion, no? Talagang todo, puso ang pagtugtog.
Nung matapos po ang kanyang pagtugtog, tumayo po ang lahat ng mga tao. Pumalakpak. Ini-encore siya. Pero siya nakayuko. Yung violinist nakayuko. Umiiyak. Sabi niya, ba't ka umiiyak? Sabi ng pinaka-host. Tingnan mo yung mga tao pumapalakpak sa'yo. Nakatayo silang lahat. Di ka ba masaya? Nakayuko po yung violinist na umiiyak. I am not satisfied. Sabi niya. Why? Because that man, you see, sitting sa gitna ng maraming mga tao na yan, nakaupo siya. Hindi siya pumapalakpak, nakatingin lang sa akin. Who is that man? He is my mentor. At hindi siya nasiyahan sa aking pagtugtog. The lesson here, kahit na pagbunyihin pa tayo ng buong mundo, palakpakan tayo ng buong mundo, kung ang ating Panginoon ay nalulungkot sa buhay natin, it's nothing. It's nothing. Kailangan nang i-please natin ang ating Panginoon. Amen. Hindi ang tao o kahit sino man. So yung mapagkakatiwalang salita ng Diyos ay nandyan. If we die with Him, we shall also live with Him. Ipinapakita dito na ang talatang ito ay ang sentro ng pananampalataya natin. And who is that sentro ng pananampalataya natin? The Word that became flesh, Christ, died on the cross, resurrect again in the third day, at ngayon ay sumasa atin. Nananahan sa atin. Then why fear death? Why fear failure? Bakit tayo natatakot sa pagtanggi ng sanlibutan sa atin? Kung ang Diyos natin ay tumatayo sa atin at pumapalakpak. Amen. Hallelujah. Ito ay isang pangako na marahil ay hamon na kung tayo'y magbabata ng hirap dahil sa pagsunod sa ating Panginoon Kristo, babata ng hirap, hindi po yung poor, hindi just suffering for Christ. Kung tayo'y magiging tapat na tagasunod, tayo'y magiging bahagi ng kanyang kaharian. Hallelujah. At ito po yung ating babasahin na sinasabi kong pangwakas na pangtalata. Revelation chapter 20 verse 6. Ganun lang po, isang talata lang. Pero nandito po lahat. Ang sabi niya, pahayag, Revelation sa English, mapalad at pinagpalang lubos ang mga nakasama sa unang pagkabuhay sa mga patay. Amen. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ng Mesiyas at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. This is what we are waiting sa pagdating ng ating Jesucristo. But remember this, hindi tayo masasama sa mga bubuhayin ito at tatanggap ng karangalan unless we die in ourself, in our old self. Amen. Today. Tayo pong lahat Yes, ikot masalangin. Amen. Thank you, Lord Jesus. Dinadakila ka namin, Panginoon, sapagkat inaalala ng buong sanlibutan ng muling pagkabuhay. At ipinanawa mo sa amin kung ano ang tunay na kahulugan nito. Isang bagong buhay na nasa sayo. Isang bagong tagumpay na nasa sayo. Sulat nga po ng sinabi mo, ang unang dadayigin mo at tatalunin mo ay ang kamatayan. Yes. At yun nangyari na.
sa muling pagkabuhay. So narito kami, Panginoon, sa iyong harapan. You know, we are weak. Kami mahina, kami inasalaman pa rin ito. And yet, pinanalangin mo kami doon sa John 17. We are still in the world, but not of the world. At ipinanalangin mo na kami noon pa sa kabanatang yun. Even to them who have prayed for us for today. And we are praying today for those people, the next generation, sumusunod pa sa amin hanggang sa pagdating mo. Yes. We pray for them, Yes, Lord. our family, our loved ones, Yes. our friends, oh God, our neighbor, Opo, yan. lahat. Maybe we cannot talk about the gospel, but they can read your life in us. Yun ay isang patutuunan sa kanila. Salamat. Kaya po, Amang Diyos, patuloy mong bigay sa amin ang kapangyarihang ito ng iyong muling pagkabuhay. Na sinasabi na, sa araw na yun, lahat ng itatayo mo mula sa kamatayan ay hindi nararanas pa ng kamatayan at wala ng kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Yes, Lord. Hallelujah. Kundi, Panginoon, kami maghaharing kasama mo, magiging saserdote, mga taglingkod mo sa iyong kaharian. Though it is written for 1,000 years and yet beyond 1,000 years is eternity. Kaya salamat po sa iyong Thank you, Lord. salita sa araw na ito. Yes, Jesus. Salamat ng ito, Panginoon, sa lahat ng ito. Binibigay namin sa iyo lahat ng kapurihan. We pray for all those who will hear, we will watch later. Bless them, Father God. Yes, Lord. Let your love flow. Let your love flow to every family, to every individual, Yes. to everyone of God. Salamat po, Ama, sa iyong ginawa. Salamat po sa iyong banal na Espiritu. In all of this, O God, in all of this, we give you all the glory. We give you all the glory, honor, and power. In Jesus' name. Amen. 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 God bless you po and God bless.